Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa inyong programa. Ako po si Lorna, 41 taong gulang, isang ina ng 3 anak, at dating misis na minsang naniwalang sapat na ang pagtitiis para manatiling buo ang pamilya. Sumulat po ako ngayon dahil alam kong maraming babae ang tahimik na nasasaktan tulad ko noon. Sana po ay maging inspirasyon ang kwento ko, hindi para ipaglaban ang mali, kundi para ipaalala na may buhay pagkatapos ng sakit. 20 taon po kaming nagsama ng mister kong si Dennis. Hindi po perpekto ang pagsasama namin, pero akala ko ay matibay. Ako ang tipo ng asawang inuuna ang tahanan, ang mga anak at ang kapakanan ng asawa kahit nauubos na ang sarili. Hanggang sa dumating ang panahon na unti-unti na siyang nagbago. Hindi siya basta nawala ng biglaan. Araw-araw, paunti-unti. Sa mga gabing magkatabi kami pero walang usapan. Sa mga tanong na hindi na sinasagot. Sa mga yakap na wala ng init. Hanggang isang araw nakita ko ang pangalang Sheila sa cellphone niya. Hindi po ako sumigaw. Hindi ako nag-eskandalo. Tahimik lang akong umiyak sa banyo habang tinatanong ang sarili ko. Saan ba ako nagkulang? Sa halip na galit, nanaig ang pagnanais kong maintindihan. Kaya ginawa ko ang hindi ko akalaing kakayanin ko. Kinaibigan ko ang kabit ng mister ko. Nagpakilala ako bilang isang simpleng kakilala. Hindi ko sinabi ang totoo kong pagkatao. Habang tumatagal ang pagkakaibigan namin, nakita ko ang isang babaeng hindi masaya, hindi buo, at punong-puno ng takot. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami, bigla siyang bumigay at umiyak. "Ate, pagod na ako," sabi niya. Pero hindi ko alam kung paano ako lalayo. Doon ko nalaman ang buong kwento niya. Single mom, may inaalaga ang magulang, baon sa utang, at desperadong kumapit sa lalaking nagpakita ng tulong. Ang mister ko pala ang sumalo sa ilan sa kanyang gastusin, kapalit ng pagiging sandalan niya. Hindi pagmamahal, hindi kaligayahan, kahinaan at pangangailangan. Pero may mas masakit pa pala. Sa mga kwentong hindi niya sinasadyang mabanggit, doon ko nalaman ang mga lihim ng mister ko. Mga utang, bisyo, at problemang matagal na niyang itinatago sa akin. Ginamit niya ang imahe ng mabuting asawa sa akin, habang ginagamit naman ang awa at takot ni Sheila. Doon ko po naintindihan ang lahat. Pareho pala kaming niloko. Ako, bilang asawa. Siya bilang babaeng ginamit ang kahinaan. Hinarap ko ang mister ko. Dala ko ang lahat ng nalaman ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tuluyang bumagsak. Umiyak siya, humingi ng tawad, at nangakong magbabago. May mga salitang kahit paulit-ulit mong marinig ay hindi na kayang buuin ang nasira. Naghiwalay po kami. Masaklap ang ending, lalo na para sa mga anak namin. Nakita nila ang pagbagsak ng pamilyang akala nila ay buo. Ako mismo ay dumaan sa matinding lungkot, takot at pagdududa sa sarili. Pero dito po pumasok ang kakaibang reconciliation. Ako at si Sheila ay nagkaroon ng huling pag-uusap. 2 babaeng sugatan, pero pareho ng mulat. Walang sisihan, walang galit. Pinatawad namin ang mister ko, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili namin. Pinatawad, pero hindi na binalikan. Pinili naming parehong magsimula muli. Hiwalay, tahimik at may respeto sa isa't isa. Ngayon po, unti-unti akong bumabangon. Hindi pa rin madali, pero mas payapa. Natutunan kong ang pagiging buo ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng asawa, kundi sa kakayahang igalang at mahalin ang sarili. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa pangyayaring ito, hindi lahat ng kabit ay kalaban. Hindi lahat ng pagpapatawad ay may kasamang pagbabalikan.
At minsan, ang pinakamabigat na desisyon ang siyang magliligtas sa'yo. Maraming salamat po, RATV Inspiring Stories, sa pagbibigay lakas ng loob sa mga babaeng tulad ko. Sana po ay magsilbing paalala ang kwento ko na may pag-asa pa ring naghihintay kahit pagkatapos ng pinakamasakit na kabanata ng buhay. Lubos po akong nagpapasalamat mula sa isang misis na nasaktan, natutong magpatawad at piniling mahalin ang sarili. Lorna.